Okay, so let's start with Unit 1 simple stresses. Ano? So actually this whole course, this mechanics of deformable bodies, this is a whole introduction para dun sa professional subject nyo na machine design. Ano? We will talk about all the basics, lahat ng kailangan nyong matutunan in terms of designing. Kasi andito lahat ng foundation ng machine design. Okay, so just pay attention for every lesson kasi pagka meron tayong mga na-miss, okay, yung mga basic ano medyo mahirapan tayo mag-adapt sa machine design kasi. Okay? So ayan, so let's have this introduction ano. So statics and dynamics. So and as I completed that is the basic fundamentals of mechanics ano. So sabi ko nga dito ang i-emphasize natin dito is yung deformation nung mga bodies. Okay, which is maybe for common people is parang hindi naman siya ganun kalaking bagay. Pero as engineers, as future designers kasi, uh, deformations of even the smallest deformation of every member in our mechanism, napakalaking ano kasi nun eh, napakalaking bagay nun eh. No? So, sa statics of rigid bodies, kung napansin nyo, ang pinagsosolve natin doon, walang humpay na pagsosolve ng force. Nandiyan sa equilibrium, sa resultant, mapa-thrust man yan, or may friction. Kung napapansin nyo, lagi naman hinahanap dyan, puro mga force lang. Tapos minsan tatanungin pa dyan kung yung force ba is it's either uh, compression or tension. Ano? Well, yun yung uh, outside part nitong strength of materials. Ano? Kasi ang nakafocus tayo dun sa statics of rigid bodies, dun sa mga axial forces lang. Ano ba yung mga axial forces? Yun yung mga tension at saka compression lang. So, na-discuss na siguro to before sa statics of rigid bodies na kapag ka yung force mo is axial, so yung sabihin yung force mo nag-a-act along the longitudinal axis. So, for example, ito tulad ng dalawang bar na to. No? So, these are both axial forces kasi yung force natin is ina-apply along the longitudinal axis of the member. Okay? So, dalawa yan. It's either mag-tension ka or mag-compression. So, ayan, baka hindi nyo pa alam yung tension, pahatak, yan, itagalog din. Pagka-compression naman, parang pipit-pitin yung member. Okay? So, hindi nyo pa na-imagine yan sa, sa statics of rigid bodies. Dito, yan ang i-emphasize natin. Okay. So, since we are starting with the axial force, so define natin. Axial force is the act of tension or compression. So, sabi nga dito, that is pushing or pulling of the body. So, along its axis. Okay? So, the axial force is applied perpendicular to the resisting area. So, ang tinatawag class na resisting area is ito. Zoom natin. Ayan. Kung ito yung natin, yung member, okay? Let's say nag-apply ka ng axial force. Matatawag mo yan na axial force. Kung ang kino-consider mo na resisting area is ito, nakikita ba yung cursor ko na gumagalaw? Okay, sir. Yes po. Kung ang resisting area mo is ito, okay? If dapat daw perpendicular siya dun sa resisting area. So, dun mo siya matatawag na axial force. Ano? So, ito niya, parehas naman yan. Kaya tension man yan o compression. Ngayon, if you apply a certain axial force dun sa body, so you will have the axial stress naman. Okay, again, regardless yan kung tension o compression, once na nag-apply ka ng axial force, okay, dun sa resisting area ng member, and actually to be specific, perpendicular to the resisting area of the member, you will have the axial stress. Okay? So, dyan sa part na yan is makakabuo ka dyan ng axial stress. Magkakaroon ng dyan, ng stress dyan. Okay? Doon tayo ngayon magpo-focus. Remember class, most of the time yan, halos lahat ng stress ang magiging formula lang man yan. Pressure at saka stress, lahat yan magsisimula yan sa force over area. Okay? So, this time we have axial stress, we have P ang gamit ko, hindi pressure tong P ha. This force. P kasi yung gamit niya sa figure kaya naobliga ako mag-P din ng gamit. Well anyways, parehas naman yun, wala namang magiging kaso yan. So that is force over the resisting cross-sectional area. Ngayon,
Plus ano, depende pa rin sa area. Minsan hindi bilog, minsan square o kaya rectangle. So, depende din lang din sa shape. Okay? So, nakasama din na rin kasi to. So, para mas ma-appreciate nyo, you have to deal with the example. So, let's say we have the two bars A and B. We have, let's say, equal length. Ano? So, sa ngayon, hindi pa nagmamatter yung kung gaano ba kahaba yung ano yung mga members eh. So, although sinabi niyang equal naman, so sige, okay na yan. Okay, equal length but magkaiba ng materials. Sabi dito, itong A and B na to, okay, magkasing haba yan, pero magkaiba ng materials, ano? So, suspended from a common support shown in the figure, parehas siyang nakasabit dito. Okay? So, yung bars A and B daw could support a maximum load of 500 Newton and 5,000 Newton, respectively. So, in-specified nila dito na meron lang limit yung pwede mong ikarga na load dito sa dalawang member na to, no? So, dito sa member A, ang maximum lang na pwede mong ilagay is 500 Newton. And then sa member B naman is 5,000 Newton. Okay, so mas malaki yung pwede mong ilagay dito, no, kumpara dito sa A. Okay? And then sabi dito, yung bar A daw, ang cross-sectional area niya is 10 square millimeters. Okay? Yun yung size nung ano niya, nung area niya, nung tatamaan ng force. While ito namang B is ang size niya is 1,000 square millimeter. Ngayon, ang tanong dito is alin ba yung mas malakas na in terms of material, sabi, which bar have the stronger material. Hindi yung stronger member, ang stronger, kasi kung tatanungin tayo dito ng class ng stronger member, obviously, ang mas malakas na member dito is itong 5,000 Newton. Kasi mas malaki yung kaya niyang i-load. Okay? Kaya lang ang tanong kasi, alin yung mas matibay na material? Kasi magkaiba daw sila ng material. Okay, so in order to solve for that, let's say, we have the for bar A, ito muna tayo sa mas maliit. Sabi dito, ang maximum na kayang kargahin nung bar A is 500 Newton, tapos ang size niya is 10 square millimeter lang. Ano, hindi na sinabi kung bilog ba yan o square o rectangle yung shape na tong in terms of dito sa ganito, ano, di natin alam. Pero sinabi na yung area daw is 10 square millimeter. So, getting the actual stress for the member A, we have force over area, no? We have 500 divided by 10, that will be 50 megapascal. Class, eto minsan ko lang to sasabihin, ano? Hindi ko na to ulit-ulitin pa. Para hindi tayo paulit-ulit. Sir, bakit naging bakit ganun yung unit? Bakit Newton, square millimeter, megapascal? Okay, let's say, di ba ang Pascal is Newton per square meter. Okay? So, for example, if ang unit ng force na ginamit ko dyan is Newton, okay? So, syempre, para maging Pascal siya, dapat square meter. Okay? Ayan, ulitin ko lang ha. Para maging Pascal siya, dapat square meter. Ngayon, kung square millimeter ang nandyan, Newton over square meter. So, we have 1 meter is equal to 1,000 millimeter. Okay, 1,000 millimeter pa lang tawa, hindi pa magka-cancel. So, pag in-square ko yan, so ano mangyayari? That will become, cancel yung square meter, cancel yung square meter dito. We have Newton per, ano to? 1,000 square, that is 1 million, ano? 1 million square millimeter. So ngayon, ayan, tawag dito. Kung naka-Pascal ito, ayan, para hindi naman masyadong malaki to, so we have to times ano din to, gawin din tong times 10 raised to 6 kasi ito naka times 10 raised to negative 6 to, di ba? So parang ganito, paano ko ba papakita? Pascal is equal to Newton 1 times 10 raised to 6, tama ba? Okay, may square millimeter.
So, kung ililipat ko yung ano rito, yung times 10 raised to 6, so magiging 1 times 10 raised to 6 Pascal is equal to Newton per square millimeter. So, yung square, ito nga 1 times 10 raised to 6, that is megapascal, ano? Di ba that is mega? Ayan, so mega Pascal is equal to Newton per square millimeter. Ganun na lang class gawin natin dito lagi, ano? So matic na to. Hindi nyo na kailangan gawin pa na, baka kasi sabihin nyo, sir, ang Pascal is Newton per square meter, ano? So baka kasi ang gawin nyo, lagi nyo pang i-convert sa meter yung mga dimension natin. And most of the time, ang dimension natin dito class is most likely naka-millimeter tayo kung SI man. Tapos inches kung English. So kung naka-millimeter tayo lagi ng dimension, okay? So just make sure na naka-Newton lang yung force nyo. So matic na yung class, Newton per square millimeter. Hindi nyo na kailangan ipakita yung conversion, megapascal na kagad dyan. Malinaw ba yun, class? Hindi na kailangan ipakita yun, no? Matic na siya kagad. So Newton per square millimeter, megapascal na kagad. Naintindihan ba yun? Yes po, sir. Okay, so sige, tuloy natin. So yun, kaya megapascal na agad yung unit niya. Hindi ko na pinakita yung conversion, no? So sa A, sa member A, ang actual stress na kaya niyang saluhin is 50 megapascal. Okay? So sa member B naman, ang limit niya sa force is 5,000 Newton, ano? Pero ang size niya is 1,000 square millimeter. So taking the actual force that can be carried by this member, that is 5,000 divided by 1,000, ano? That is 5 megapascal lang. So in terms of material, so madidetect mo na mas malakas pa pala yung member A kaysa dito sa member B kasi ang kaya niyang stress na dalhin is 50 megapascal. Unlike itong material na to is 5 megapascal lang. Okay? Nagets ba yun? Actually, 10 times stronger pa. So, ibig sabihin siguro kung mas kung lalo na kung magsinlaki pa sila, okay, so mas malaki na yung limit na kayang dalhin na to na force. Okay, naintindihan ba itong example? Baka may tanong kayo. Naintindihan to class, yung sa example natin? Ano, may kausap ba ako? Yes po, sir. Opo. Okay, so sige, tuloy natin ulit. So, let's have example number 2. So, a hollow steel tube with an inside diameter of 100 mm must carry a tensile load of 400 kilonewton. So, determine the outside diameter of the tube if the stress is limited to 120 megapascal. So, sabi dito, meron tayong hollow tube na, let's say, papatungan ng load siguro or sasabitan ng load na 400 kilonewton, siguro axial to. Okay? And then, hollow siya, no? So, ibig sabihin, meron tayong inside and outside diameter. Ang inside diameter nga is 100 millimeters. And then, ang limit ng stress na kayang dalhin nitong material na to is 120 megapascal. Ngayon, ang tanong, gaano kalaki dapat yung outside diameter nitong hollow tube? Okay? So, although, andito na yung solution kasi, sige, pakita natin yung solution. So, for the axial stress, that is equal to axial force over area. Okay? So, to be specific, ano yung area na sasalo dyan? Kung ipinatong man yan or sinabit, ang area na magre-resist lang naman dyan is etong shaded area na to. Okay, hindi naman itong buong bilog eh. Itong shaded part lang. So, yung area lang na to, ito lang yung kailangan mong makuha. Ayan. So, paano kung makukuha yung area niyan? So, basic ano lang to class ha? Basic geometry na lang siguro. So, that would be pi outside diameter squared minus inside diameter squared all over 4. Okay? So, substitute natin yung value. Ano yung actual stress? That is 120 megapascal. Megapascal equals, since tinanong ko lang ang given is 400 kilonewton. So, para hindi ako magulo sa unit, gagawin ko lang siyang newton, ano? That is 400,000
Newton all over pi. Okay? Unknown yung outside diameter minus inside, given pala yung inside diameter. So, inside diameter is 100 millimeters squared. So, over 4. Okay? So, kung marunong kayo mag-shift solve, walang problema. Ngayon, kung walang shift solve yung calculus nyo, paki-derive na lang. Pero dinerive ko naman siya dito. Hindi ko na siguro papahabain pa. Ayan, dinerive ko naman siya. Ang makukuha nyo dyan is 119.35 millimeters. No need to worry about unit na class. No? Although i-check ko pa rin yung unit nyo. Tingnan nyo to, kaya confident tayo dito sa unit natin kasi may naka-megapascal naman tayo sa stress, naka-newton tayo sa force. And then most probably, kung naka-millimeter tayo sa diameter, most probably, makukuha mo dyan na area is naka-square millimeter. So sabi ko nga, Newton divided by square millimeter, that would be megapascal na kaagad. So ito yung makukuha nyo dyan, 119.35 square millimeter. Question, class. Yung tap na derivation, ano? Kung may shift solve naman kayo, okay lang. Pero kung wala, again, yan. Ito yung derivation niya. Kayo nang balang dumiskarte. Algebra lang naman yun. Tanong, class. Baka may tanong kayo. Na po, sir. Okay, so, ayun na. Sabagay, madali lang naman, ano? Kayang-kaya niyang ma-perfect yung ano rito. Pagka nag-quiz tayo. Okay, so, example number 3. Papakita ko sa inyo yung most common setup lang naman yung example natin. So, yun na, nakakadalawang example na tayo. Yung una, yung pinakamadali. Then, yung pangalawa, medyo naging complicated lang kasi butas. Okay, ito naman is magkakadikit. Try natin pa. A composite bar consists of an aluminum section rigidly fastened between a bronze section and a steel. Okay, as shown in the figure. So action loads are applied at the positions indicated. Determine the stress in each section. No? Ito medyo maano to, medyo madiwara lang siya ng konti. Ano? So meron tayong tatlong bar. Again, hindi natin alam kung cylinder ba, bilog ba yan o square. Wala dun sa front view. Well, anyways, sige, okay lang yan. Binigay naman yung, mahalaga meron tayong area. No? 1.2, 1.8, saka 1.6. So, nasa gitna yung aluminum, and then, ito yung bronze and steel. Sabi, i-determine daw ano yung stress, okay, nung bawat member na yan. Kasi, nag-apply tayo ng force dito na 4,000. Then, merong dalawang internal force na 9,000 tsaka 2,000. And then, another external force na 7,000. Again, yung link siguro parang hindi pa ganun makaka-apekto rito, I think. Okay? So first, paano natin makukuha yung stress? Let's say dito sa bronze. So actual stress sa bronze, that is equal to the force acting on the bronze. Ano? So let's say BR na lang. All over area or cross-sectional area ng bronze. Okay? Plus, itong area na to, hindi ito yan ha. Ang area is nandun, yung nanditong part to. Yung, kung bilog man yan, pag ganun. Ayan, bilog ang halimbawa. Yun yung 1.2 square inches, ano? Okay, so meron tayong area 1.2 square inches. But what about yung force? Paano ko malalaman yung force dito sa bronze? Okay, kung natandaan nyo sa natin, statics of rigid bodies, di ba sabi ko sa mga frames doon, no? Para makuha mo yung force na nag-a-act doon sa member, you have to cut it. So pag kinat ko yan dito, ito, kakatin ko siya dito, ayan. So, ang mangyayari dyan, let's say, ito yung, ayan, ito yung kinat natin. So this is 4,000 pounds. Okay. And then, ito yung ano natin. Siyempre, dapat kukontrahin ko yan ng force din. So, ito yung force sa bronze. Okay? So, obviously, ang mangyayari dyan, that is, yung force sa bronze will be equal, yun lang naman ang nag-isang force dito eh. Yung 4,000 eh. So, magiging 4,000 din yan. 4,000 pounds. Nakita nyo?
So therefore, that would be 4,000 pounds over 1.2 pounds. So that is equal to, ayan, nakalagay na pala rito, 3333.33. 333.33 pound per square inch or PSI. Ayan. Nakuha ba, class? Kung paano nakuha yung ano? Force dun sa BR. Okay. So, paano naman dun sa aluminum? Sa aluminum naman, is equal to force sa aluminum all over cross-sectional area ng aluminum. Medyo mas mataba itong aluminum. That is, anong area niya? 1.8 square inches. Ngayon, ano ngayon ang force dito sa aluminum? So again, to get that, pwede nyo hatiin ulit dito yan. Let's say, hatiin ko lang siya dito sa part na to. Ayan. Okay? And then, syempre yung part na to is magiging, ano siya, tawag dito, external force na. So magiging ganito yung kakalabasan yan. Okay, putol siya doon. So, pero kailangan nyo pa rin, kasi either way, pwede nyo gamitin itong left side or right side kung saan kayo mas komportable. So, ito lang gamitin ko, left side na lang. So, this is 4,000 pounds again. And then, meron tayo ditong 9,000. Ayan, 9,000 pounds dito. So, paano ko ngayon siya babalansin? Siguro pwede kong maglagay ng force na papunta sa kaliwa kasi 9,000 yung papunta sa kanan eh. Okay, so yun yung force ng aluminum. So, pag binalance mo yan, yung force sa aluminum, siguro hindi ko na kailangan pang i-elaborate masyado. Nakikita nyo naman, ano, na yung 9,000 pounds, ang katumbas niya is 4,000 plus yung force sa aluminum. So, therefore, para makuha ko yung force sa aluminum, that is 9,000 minus 4,000. Ano? 9,000 minus 4,000 pounds. So, that is equal to 5,000 pounds. So, yun yung actual force na nag-act doon sa may aluminum. 5,000 pounds. Okay, so therefore, pwede ko na makuha yung actual stress doon sa aluminum. That is 5,000 over 1.8. So, ilan yan? 5,000 over 1.8. That is 277.78 PSI. Okay? Nakuha ba? So, and then lastly, yung sa steel naman. Sa steel, pwede ko nang hatiin siguro dito yan. Ayan, pag hinati ko dito, parang yung sa bronze lang, ano, pwede nyo nang i-take siguro tong right side. And then, obviously, makikita nyo dyan, yung force na nag-act sa steel is 7,000 pounds. Okay? So, pwede ko nang sabihin na force sa steel is equal to 7,000 pounds. So, solving for the actual stress dyan sa steel, that is force ng steel all over cross-sectional area ng steel. That is 7,000 pounds all over 1.6 square inches. That is equal to ilan yan? 7,000 over 1.6. That is 4,375. So, 4,375 pound per square inch or PSI. Okay, so let's have example number 4. So, a homogeneous 800 kilogram bar, bar AB, is supported at either end by a cable as shown in the figure. So, calculate the smallest area of each cable if the stress is not to exceed 90 megapascal in bronze and 120 megapascal in steel. Ano masabi niya dito? Okay. So, sabi niya lang naman niya dito is kailangan nating masustain itong 800 kilogram na bar AB. Okay, nang hindi mapuputol yung bronze na support at saka itong steel na support. Ano? So, sabi dito, ang maximum lang na kayang dalhin ng bronze is 90 megapascal lang. Ito. And then yung steel, ang kaya lang niyang dalhin is 120 megapascal. Okay? Okay. So before we start, kunin muna natin yung yung pinaka weight talaga kasi mass lang yung given, naka-kilogram lang yan. So 800 kilogram, that would be
times 9.81 para maging Newton, that is 7848 Newton. Okay? And then, we all know na yung weight naman yung bar na yan is na, base sa, sa statics of rigid bodies, nag-a-act yan sa sentro, doon sa gitna. Okay? So, kung 10 meters yan, so nag-a-act siya 5 meter, either way, either from A or from B, ano? So, nasa gitna yung force niyan. So, we are assuming na etong bronze na support at saka yung steel na support, parehas lang sila ng dinadala na load, which is yung kalahati ng 7848. Kaya nga yan. So, parehas lang sila ng dala na load, which is tig 3924 Newton. Okay? So, ang hinahanap lang naman natin dito, ano daw ba yung size dapat nung ano, or ano yung area nung support natin. So, dito siguro ang magsulat. Ito lang naman yan. So, para dun sa bronze, so, to get the area, so we have stress is equal to force over area, no? So, therefore, area will be force dun sa bronze divided by the axial stress. Okay? So, ang force na salo-salo niya is 3924, and then ang maximum capacity lang na kaya niyang dalhin is 90 megapascal. So, we can have at least, okay, ito sabihin, ito pinakababa, 43.6 square millimeter na area dun sa sa bronze, ano? So, pwedeng mas siguro kung sa design nyo man, kung magde-design kayo, pwede kayong mag-design ng mas malaki, pero hindi na kayo pwedeng mag-design ng mas mababa pa dito. Kasi pagka nag-design pa kayo ng, let's say, 40 square millimeter lang yung area, so, syempre, tataas yung stress nun, masisira na yung support niya. Okay, ganun din dito sa steel. So, 3924 din yung dala niyang force, kaya lang ang kaya naman niyang dalhin is 120 megapascal. So, sa steel, pwede na yung at least 32.7 square millimeter na area. Hindi kasi diameter yung tinatanong niya dito. Ang tinanong niya yung pinaka-area na yan. No? So, hindi natin alam kung bilog ba yan o square. So, basta sinabi niya kung ano yung area na minimum na kailangan. So, minimum to. Nagets ba, class? Nagets na ba yung concept ng axial stress? Magtanong muna kayo before tayo kasi ang sunod natin na shearing na kasunod. Tanong, class, baka may tanong kayo before tayo mag-proceed ulit. Naintindihan naman? Okay, sige, mukhang naintindihan niyo naman. Okay, so proceed tayo dito sa shearing stress. So ito, medyo ibang na siya, medyo ibang sistema na siya kumpara sa axial stress. So sabi ko nga sa inyo, sa statics kasi, puro tayo dun axial, puro yung hila, tulak, tapos it's either hahaba or magko-compress lang yung member. So napakaraming stress kasi na pwedeng maganap sa iba't ibang members. For example, isa na tong shearing stress, isa to sa mga pinakamalawak na na failure na kino-consider yung sa shearing. Okay? So that is due to the shearing force which is applied to the resisting area. So the shearing force is applied parallel to the resisting area. So class, kung ang axial force, balik tayo sa taas, kung ang axial force is nag-a-act perpendicular, perpendicular siya dun sa resisting area. Ito namang shearing force is nag-a-act siya parallel to the resisting area. Okay, for example, take a look at this. Meron tayong let's say dalawang plate connected by let's say bolt na lang yung naka-bolt yung gamit niya. Okay. Kung napansin niyo, class, ang pwedeng maging failure kasi na to nitong bolt, okay? Assuming mas mahina yung bolt kumpara dun sa plate, So shearing tayo. Ang pwedeng maging failure niyan is maputol. Okay? So yan, let's say naputol siya. Ayan. Okay? So yan, medyo perspective view. Naputol siya. Let's say, ngayon, ang area na kailangan mo i-consider din, class, since ito yung nagre-resist dyan, is etong area na naputol. Okay? Yun yung kailangan mong i-consider dyan na area. Unlike dun sa actual force na perpendicular lang. So sabi kasi dito, class, is dapat
parallel. So kung ito yung force natin, ayan, let's say papunta sa left, papunta sa right, ang force niyan is hindi to mag-compress or magiging tension, ano? Mapuputol yan kasi magkakaroon ng shearing dito sa gitna. So ang kino-consider mo diyan na area is ito nga. Ito, ayan. Yung area na mapuputol. Okay, so that is the shearing area. Okay? Ngayon, ayan. So ito yung ano niya, formula. We have the shearing stress that is equal to, again, class force over area pa rin yan kasi stress pa rin yan. Sabi ko nga sa inyo, in general yan sa stress. Lagi yan force over area. Ngayon, kung double shear yan, so paano yung double shear? For example, ito naman. Let's say meron tatlong plate connected by a bolt again. So, mas probably magiging ganito kasi ang kakalabasan yan. Magiging tatlong putol yan. Kaya siya magiging double shear. Ayan. So, putol siya dito. Zoom natin. Mapuputol siya dito sa taas. Then mapuputol siya dito sa baba, no? So, eto yan. Mapuputol siya dito at saka dito. So, ang mangyayari dyan is double shearing siya. Ibig sabihin, kung pi r square kung pi d square over 4 yung area niyan, kailangan mo pa siyang i-times 2 kasi dalawa yung mapuputol na ano diyan na part. Nagets niyo ba? Yung pinagkaiba ng single shear at double shear. So itong klasa, isang example pa lang to ng shearing stress. Etong sa bolts and plate. Tanong dito class before tayo mag-start. So, think of, if this is the diameter of the bolt, ano? Ayan, ito, diameter of the bolt ito. Diameter. Therefore, ang area niyan will be pi d square over 4. So, kung double shear yan, times 2 nyo yung area kasi dalawang area yung naputol. Okay? Alang tanong, class? Again, yung pa rin ang definition ko, applied force and then resisting cross-sectional area. Again, ang kaibahan na to, parallel naman yung area dun sa force. Okay? So, walang tanong dito sa shearing before tayo mag-example. Okay, so sige, example tayo. Ayan, yung same drawing. So, determine the smallest diameter of a bolt that can be used in the figure below is the force T is equal to 400 kN and the maximum shear strength of the bolt is 300 megapascal. So, dun muna tayo sa pinaka-basic, sa pinaka-madali. Ano? Let's say, pinag-design kayo ng size ng bolt. Although, most of the time naman kasi pag magkakabit kayo, is meron ng certain na butas yung bolt. And then, syempre, meron na rin appropriate size. Ano? But what about pagka kayo yung kayo yung magbubutas? Or kayo yung mag-decide ng size ng bolt? Ngayon, as a mechanical engineer, dapat kaya nyo i-consider yung even the simplest design. Ano? Although, ito, let's say, isang pa lang to, isang tornilyo pa lang to. Yung basic muna tayo. Okay? So, ang tinatanong dito, ano daw ang size ng bolt na gagamitin mo? Okay? Para ma-resist mo yung 400 kN na load. Okay? Ang strength lang ng bolt mo is 300 megapascal lang. So, yun lang. Ano? So, we have stress is equal to force over area. Sige, sulat na natin para dun sa So, shear stress is equal to force over area. Since ang hinahanap class is yung diameter, so area is equal to force over shear stress. So again, this is a single shear lang naman ito. So, hindi na kailangan times 2. That is pi d square over 4 equals force over shear stress. Okay? Therefore, T is equal to square root of, pwede nang ganyan, no? 4P over pi stress. Ayan, pinakita ko na sa inyo yung pinaka-derivation. So, therefore, diameter is equal to the square root of 4 times, natin? Force. That is, nakakilonewton na. So, gawin kong 400,000 Newton.
Ayan. All over pi times ano na nga yung ano natin, maximum shear strength. So yun lang yung mahalaga class na alam niyo yung ano, yung strength ng bolt niyo lagi ano, or nung kahit na anong material man ang gagamitin niyo. So that is 300 megapascal. Okay? So this is equal to ilan? 4 times 400,000 over pi times 300. That is 41.2 millimeters. So diameter ito class to be specific, ano? So bawa nakapag-design kayo, no? Then size niyo yung bolt niyo is 41.2 mm. Wala naman kayong mabibiling 41.2 mm na tornilyo. Okay, kahit magpunta kayo sa hardware, pabili nga ng bolt yung 41.2 mm. Wala namang ganun. So syempre, magre-rely kayo dun sa available, ano? Ito common ano to, tawag dito. Common step sa machine design, ano? Na if syempre yung maso-solve mo naman is hindi naman lagi available yan, hindi naman exact ano kasi yan eh. Hindi naman exact value. So sabi ko dito, if the size that you calculate is not available, okay, choose the next higher available size. Okay, so lagi niyo pipiliin syempre na mas maging safe, ano? Yung etong na-solve nyo na to class is yung 41.2 mm. Yan na yung minimum size na pwede nyong gamitin na bolt. Hindi kayo pwedeng gumamit ng 40 mm na bolt kasi mas maliit na rito yun. Mag-exceed na kayo sa 300 megapascal. Mapuputol. Pagka ganun, mapuputol nyo yung bolt niya. Okay? So, anong gagawin? Kung hindi available yung 41.2, piliin nyo yung kasunod na mas mataas. So, sabi ko nga dito, since 41.2 millimeters, that is equivalent to 1.622 inches, ano, pagka kinonvert nyo. Divided by 25.4, magiging 1.622 inches yan. So, pwede nyo gamitin is yung 1 and 5/8 kung meron man ganung standard size. Pero I think may mga nakikita ako, pero hindi sa lahat ng ano I think meron 1 and 5/8 inches na bolt. Okay, that is ano kasi 1.625 no? So pasok siya. 1.622 yung na-compute mo, 1.625. So okay 'yun. Or kung hindi naman available yung 1 and 5/8, pwede mong piliin yung 1 and I think merong 1 and 11/16. That is 1.6875. So 'yun, ganun ang pagdi-design class, ano. So ito, sa quiz siguro gagawin ko na lang kung hanapan ko man kayo ng standard size. Maglalagay na ako ng pamimilian nyo kung anong standard size ang pipiliin nyo, no? Ngayon, kung hindi ko naman hindi ko naman sinabi na ilagay nyo kung ano yung standard size, okay, mag-stick na kayo sa sagot nyo. Okay, malinaw ba yan? Tanong, class. Tanong, baka may gusto kayong klaruhin. Class, isang ano pa lang ito, isang tornilyo lang ito. Okay, so syempre pag naman nag-design kayo, hindi naman basta isang tornilyo lang. Kumbaga, pinakita ko lang sa inyo yung concept, yung pinaka basic concept on how to size a bolt. Okay? Actually, mas mahirap pa nga yan kapag yung sa screw. Okay? Kasi lalo na and then tsaka pagka nag-deep kayo sa machine design, which is kino-consider pa pati yung mga pitches. Ito class, ano lang ito, basic, kumbaga, paano ko ba sabihin ito? Actually, pwede mo nga itong gawin kahit wala ka sa papel eh. Kumbaga, pwede mo siyang i-oral basta may hawak kang cellphone na tapos pangkakalgi mo. Kumbaga, pang mabilis ang compute siya. Okay, yun ang ibig ko sabihin. Tanong dito class, sa example number 1 natin. Walang tanong? Okay, so sige, tuloy tayo. Okay, so sa example number 2 naman, wag na kayo masyadong ano rito sa example kasi same ano lang naman yan, same principle, same concept. Ang pinagkaiba lang, ano napansin niyo rito? Okay? Double shearing to kasi dalawa yung pwedeng maputol diyan. Pwedeng maputol dito sa part na to. Ito, maputol sa part na to. At saka dito. So, shearing stress pa rin yan, kaya lang double shearing. So, same formula. So, ayan, shearing stress that is equal to force all over 2 times nung area nung bolt. Okay, kasi dalawa yung pwedeng maputol yan. Okay, so that is equal to pi d square over, bakit naging 2? Kasi may 2 sa taas, ano? So, ito kasi pi d square over 4 eh. So, naging 2 over 4, kaya naging 2 na lang ito. Okay, so that is d square is equal to 2p over pi stress. So, therefore, that is equal to ilan? Square root ng 2 times 400,000 all over
5 times 3. Parehas lang pala halos ng given. Okay, ang pinagkaiba lang is double shearing ito. Okay, so ang makukuha mo dito class is ilan? 29.13 millimeter na bolt. Okay, so again, baka bumili kayo sa hardware, pabili nga po ng bolt. Yung ang size is 29.13, walang ganun na. So again, ang pipiliin is yung next higher available size. Okay, ano ba sabi ko dito? 29.13, that is equivalent to 1.147 inches. Okay? So, pwede nyo gamitin is, pwede kayong gumamit ng 1 and 1 port, yung 1.25. Okay? Pero, hindi kayo pwedeng gumamit ng, ano masabi ko dito? 1 and 1/8. Okay? Kasi merong 1 and 1/8 eh. Baka sabihin nyo, mas malapit itong ano. Kasi 1 point ano to eh. 1.125 ito. Tapos yung nasolve ko, 1.147. So, mas malapit itong 1.125. Siguro mas okay ito. Pag ginamit nyo to, hindi na pwede kasi masisira na yan. Kasi kayo na nga nag-compute na ang minimum na kailangan yung size ng bolt is 1.147 inches. Okay? So obviously, you have to play safe. Ano? Piliin mo yung susunod na mas mataas doon sa na-solve mo para mas safe ka. Okay? Tanong, class, baka may question kayo. Naintindihan ba yung concept natin dito? Opo, sir. Okay, so sige. Ano, ala naman tanong siguro. No? Okay, so number 3. Sir, paano naman pagka dumami yung bolt? Halimbawa, ito 4. Naging 4 yung bolt. Case by case scenario pa rin. Merong times na kailangan mo mag-moment. Lalo na kung irregular yung paglalagay ng bolt at saka yung irregular yung shape. Pero hindi na ako magdidip dun sa ano sa ganong style ano kasi sabi ko nga sa inyo, parang introduction na lang naman to sa machine design. Bahala na yung prof nyo sa machine design kung paano gagawin yung approach sa inyo. No? Pero most of the time, ang mangyayari sa inyo dito is, syempre, wala naman nagkalagay ng bolt ng ano eh, ng irregular yung, tawag dito, yung clearance eh, yung mga distance ng bolt eh. So, for example, ito, we have plates again connected by 4 bolts. So, we are assuming na yung mga bolt na yan is pare-parehas ng nare-receive na force. Okay? So, ano ibig sabihin sa nare-receive na, sa pare-parehas na nare-receive na force? So, pagka sinolve natin dyan yung shearing stress. Okay? Sulat natin. So, shearing stress is equal to force all over area. Okay? So, ang area natin dyan is magiging times 4 kasi 4 yung bolt. Okay? Therefore, force is equal to shear stress times area. Okay? Lalo na tulad na to, no? Magkakaparehas naman yata yung bolt. Sabi dito, ano mga sabi dyan? Calculate yung walang sinabi. Ayun, 14. Ito nga pala pinutol ko. Okay. Ang maximum shearing stress daw ng bolt is 14 KSI. Okay, baka hindi nyo alam. Ang KSI class, that is kips per square inch, ano? KSI, baka hindi nyo alam. Kips per square inch. Baka tanongin nyo rin ako, sir, ano ba yung kips? Kips, that is kilopounds, ano? So, ibig sabihin, that is 1,000 pounds in English. Okay, so we have 14 KSI, maximum shearing stress. And then, times 4 nga yung area kasi para 4 times, ano na lang, ano, kasi 3/4 yung diameter ng bolt. So, that is 4 times yung area nung shearing dun sa bolt. That is pi 3/4, ano, 3/4 inches square over 4. Okay? Therefore, ang maximum force na pwede lang natin i-load dyan is ilan? 14 times 4 times pi times 0.75 square all over 4. That is 24.74 kips. 24.74 kips. So, ganun naman in terms of load calculation. Kung hanggang sa ang load ba yung
kaya nung ano nyo, structure nyo. Okay? So, let's say naging 25 kips yung load nyo. Most probably mag-start ng mag-break yung isa diyan sa mga bolt nyo na yan. Okay? So, tanong class. Nagets ba? Courtesy of Matalino dito, talagang ayaw inandot ni Matalino. Abot ang lagay ng watermark. Nagets naman to, ng number 3. So, sige. Mukhang lagi na ano naman. So, last example tayo sa shearing. I think madi-discuss natin to hanggang bearing siguro. Sige, try natin. Last example tayo sa shearing. Ito medyo ibang type naman, hindi naman sa bolt. Kapag yung sa magbubutas naman, kasi shearing din ito eh. Ito. What force is required to punch a 20 mm diameter hole in a 25 mm thick na plate? So, the shear strength is 350 megapascal, meganewton per square meter. That is megapascal, ano? So, sabi, magbubutas daw ng 20 mm diameter na hole dun sa 25 mm thick na plate. So, ito yung plate natin. Ang kapal niya is 25 mm. Bubutas ako ng 20 mm. Ngayon, ilang force ang kailangan ko? Ito, common to sa kapag nagde-design ka sa flywheel, kailangan to yung lalo na sa mga pambutas. Okay? Force ang kailangan talagang isolve dito. Ngayon, paano to? Ganun pa rin, shearing stress pa rin yan. So, shearing stress is equal to, again, force over area lang din yan kasi ano lang naman yan, stress lang naman yan. So, we are looking for the force na at least, ito minimum to minimum force na kailangan ko para mabutas ko yung plate na yan or para makabutas ako ng ganun kalaking plate which is 20 mm. Ano? So, that is shearing stress multiplied by the area. Okay? So, shearing stress, that is equivalent to ilan? So, sabi niya, ang strength down ng plate is 350 megapascal. Ayan. So, 350 megapascal yung strength nung plate natin. Ngayon, multiply by the area. Ngayon, ang tanong dyan, class, ano ngayon ang area na kailangan mo i-consider dyan? Okay, so, gaya ng sinabi ko, kung napasin nyo kanina, no? Gaya ng sinabi ko, ang i-consider yung area is yung area kung saan siya napuputol. Okay? Kung dun sa bolt is dito siya sa part na to napuputol, di ba? Ayan, sa part na to. Kaya ang kino-consider natin dito is yung pi d square over 4. Kasi ito yung area na napuputol niya. Pero dito, class, ibang scenario to. Ang napuputol dito is itong part na to. Zoom natin. Ayan. Ang napuputol sa kanya is itong part na to. Ayan, itong shade ko. So, yan. Yun ang napuputol. Ngayon, yan yung resisting area niya. Ngayon, paano ko makukuha ano resisting area niyan? Paano ko makukuha yung area niyan? So, that is equal to what? That is equal to etong haba, gaano ba kaano tong bilog? Itong gaano kahaba? Paano ko makukuha to? Yung length, pinaka-length ng bilog. Di ba that is the circumference? Okay, so that is the circumference. Very good. Circumference itong bilog, multiply by what? Para makuha ko yung area. Multiply by the thickness. Kung gaano siya kakapal. Okay, so yon. So, that is pi d, yung circumference, ano? Multiply by the thickness. Okay, so that is P is equal to 350 megapascal multiply by pi. Anong yung diameter ng gusto natin? Nabutas, that is 20 millimeters. And then, ang kapal ng plate is 25 mm. So, that is equal to ilan? So, nandito na yan. That is, ilang binasolve namin dito? 549,778 1,000 Newton or 550 kilonewton. Sige, 549,778.71 Newton. Naging ano lang ako sa unit class, consistent ano. That is megapascal kasi, megapascal divided by multiply by square millimeter, that is Newton. Okay, lagi na magkakakambal yung ano na yan, yung unit na yan, para hindi na tayo maligaw. Tanong, class. Baka may gusto ko yung linawin. So, this is another form of shearing, ano. Baka may tanong kayo, class, about shearing stress. Last example natin yan.
Walang tanong? Shearing? Okay, so sige, kung walang tanong, dito na tayo sa bearing, and then dalawang example lang naman ito eh. Okay, so sige. So another form of stress, we have the bearing stress naman. So same ano lang tayo dito, same setup, yung may dalawang plate at saka merong let's say isang bolt. Kaya lang, yun kasing shearing kanina, mako-consider mo siya if mas mahina yung strength ng bolt mo kumpara dun sa plate. Okay, ibig sabihin mas marupok yung bolt mo kaysa dun sa plate, ano? But what about on the other side naman? Let's say mas matibay yung bolt mo kaysa dun sa plate. Ano pwedeng mangyari? Okay, so syempre mas mauunang masira yung plate. Ang mangyayari, yung plate mo is pwedeng ma-deform. Okay, kasi mas matibay nga yung bolt mo eh kumpara dun sa plate. Okay? So, technically, ang ano mo diyan, bearing stress mo, ganun pa rin, force over area pa rin 'yan. Force over area. Okay? So again, kaya lang nagkakatalo talaga tayo dito sa area. Ano ngayon ang area na kukunin mo diyan? Ano yung pinaka-resisting area niya? So ito nilinaw na dito. So syempre, let's say hinatak mo yung dalawang plate, nag-apply ka ng force diyan, left and right. Then ayaw maputol ng bolt. Ang nangyari na deform ngayon yung plate, yung isa sa mga plate, ano? So ang area dyan na resisting is etong part na to. Di yata maganda yung view. Ito. Kaya yan ang kinuha niya. Ito, yung part na to. Shade natin. Ito. Kung bakit yan, kasi nandun yung bolt eh. Okay? Ngayon, ano ngayon ang area na yan? Yung area na yan, that is diameter times the thickness of the bolt. Okay? Yun lang siya, yun yung area niya. Okay? Kasi ito yung thickness ng plate. Zoom natin ulit. Ito yung thickness ng plate. Ito, thickness ito. Then etong part na to is the diameter ng bolt, ano. So nakadepende pa rin sa ano, sa butas. Actually, hindi naman talaga in reality hindi naman dapat magsinlaki yung butas at saka yung bolt, di ba? So, syempre hindi naman natin topic kasi ngayon yung tolerance. Sa tolerance kasi yun eh. No, so obviously merong mga allowance kasi yung butas pagka sa kumpara dun sa bolt. So, dito we are expecting na yung bolt is sinlaki ng butas, ano. So, again, para doon sa area, ang area niya is ito, yung part na to. That is diameter times the thickness. Okay? So, let's have example. Ako mag-end session. Sige, tuloy natin. Okay, so kung napansin nyo class, ito yung, hindi. Ito ba yun? Hindi. Sige, tuloy tayo. So, in the figure below, assume a 20mm diameter rivet. Okay, so hindi pala bolt gamit, rivet pala gamit nila dito. So, that are each 110mm wide. So, the allowable stress are 120 megapascal for the bearing plate and 60 megapascal for the shearing of rivet. Okay, determine the minimum thickness of each plate and the largest average tensile stress in the plate. So, pinapakuha sa atin ano yung minimum thickness na kailangan dito sa plate para hindi siya masira. Okay? So, tignan natin. Ngayon, para makuha natin yung force muna, kung napansin niyo na class dito, ano, mas mahina yung strength ng ng rivet kasi 60 megapascal lang kumpara dun sa sa plate which is 120 megapascal. So, ang style dito pag ganito, kunin natin yung force na kayang saluhin nung mas mahina, ano. So, mas mahina kasi yung yung rivet. Okay, so kunin natin yung force na kaya niyang saluhin. Kasi obviously, kung kaya niyang saluhin yung force na, let's say, ganitong force, kaya rin ng plate yun kasi 120 megapascal yung sa plate eh. So, kaya natin yan. So, solving for the force, that is shearing stress multiplied by the area of the rivet. So, that is 60 megapascal. Ang diameter ng rivet is 20 millimeters, ano? So, therefore, we can have a force of 6,000 pi Newton. Okay? I think sa calculus, ganito rin kasi lumalabas eh. Pero pwede nyo naman i-convert sa decimal kung hindi nyo type yung ganyan.
So force is 6,000 pi Newton. So pwede natin i-apply yan to solve for the thickness na pwede natin i-apply sa plate. So bearing stress, that is equal to the force over area. Pwede natin i-apply yung force dun sa rivet, which is also 6,000 pi. So therefore, bearing force is equal to bearing stress multiplied by the area. So again, yung area dun sa bearing, that is the thickness multiplied by the diameter of the rivet. Okay, hindi bolt ang gamit, that is rivet na. So force, that is 6,000 pi Newton. Again, ang kayang resist ng natin ng plate is 120 megapascal. So meron naman tayong given na diameter ng rivet, that is 20 mm. Ang hinahanap is yung thickness ng plate. So again, we can solve for ilan to? Thickness, that is 7.854 millimeters. Okay? So again, let's say napag-design kayo, ayun ang na-solve nyo. Pag bumili kayo sa hardware, wala naman mabibiling 7.854 thickness na mm thickness na tawag dito, na plate. I think meron natang 8. Pero yung napili ko kasi dito is ang common kasi ginagamit to yung 3.8 inches. That is ano kasi, yung kasing 7.854, that is 0.3092 inches, ano? So you can use standard plate thickness na 3.8 inches or yung 0.375 inches. Okay? Nagets ba, class? Again, ano, kung hanapan ko kayo ng standard, maglalagay ako ng pamimilian nyo ng standard sizes, then doon kayo mamimili. Nagets ba, class? Tanong. Medyo minamadali ko na kasi mag-end na yung session natin. Okay, para naman dun sa largest tensile stress received by the plate, ang ibig lang nang sabihin dito, nasa sa part na to ng plate, nasan yung pinakamalaking stress na nare-receive. Okay? So obviously, ang pinakamalaking stress na nare-receive mo dyan is dun sa may part na may butas. Okay? Dun sa may part na may butas, nandun ang pinakamalaking stress dyan. So, in order to solve for the tensile stress, that is equal to force over area. Ngayon, ang area mo dyan will be the thickness of the plate multiplied by the thickness na tong plate na to. Kaya lang, ito yung kailangan mong width. Itong part na to. This is 110 minus yung diameter ng bolt, which is 20. Ano? So, 110 minus 20. Kasi nandun sa may butas yung pinaka-anong stress dyan. Ayan. So, 110 minus 20. Ang makukuha mong stress dyan is 26.67 megapascal. Okay? Dito ang ginamit ko yung nasolve na 7.854 millimeter na thickness, ano? Pero pagka ginamit mo kasi dyan yung standard, let's say ginamit mo yung 3.8, ayan. Ang stress lang dun sa butas is 21.99. So kung napansin nyo, yun nga ang kagandahan kapag mag-design ka, is pumili ka ng susunod na mas mataas para less stress yung makukuha mo. Ayan, tulad na from 26.67 na stress dun sa may butas, dito magiging ano na lang siya, almost 22 megapascal. So question, class. Tanong, sa example number 1 na yan. Nagets ba? Okay, so sige, since walang tanong, tuloy na natin itong number 2, last example. Itong last example natin, kung napansin nyo, ito yung kanina sa shearing. Yung may 4 na bolts. Okay? Actually, ito talaga yung original lang. Pinutol ko lang yung sa taas eh. Ang talagang tanong dito is, ano yung force na kayang saluhin itong system na to? Na dapat, ang shearing stress dun sa may rivets is 14 KSI, and then dun naman sa bearing dun sa plate is 18 KSI. Okay? So ngayon, paano mo ngayon ito decisionan? Kasi dalawa yung hinahanap. Kailangan masustain siya nung plate at saka masustain dapat siya nung rivet na ang size is 3/4. Okay? So let's proceed. Nag-solve tayo kanina nung force na kayang i-accommodate nung 4 na rivet. Ilan na nga yun? That is 24.74 kips. Pinaliwanag ko na to kanina, di ba? Kung bakit siya naging times 4 kasi 4 yung rivet, ano? So 14 KSI, that is the shearing stress nung rivet. Doon naman sa bearing plate, so that is equal to force over area, no? So force dun sa bearing force is equal to bearing stress multiplied by the area. That is 4 times thickness times diameter, no? Ayan.
So again, to solve for the bearing stress, we have 18 KSI multiply by 4 kasi time 4 yung rivet, ano? Times 7/8, yun yung thickness pala ng plate. Times 3/4 na diameter ng rivet. Ang masolve mo dyan is 47.25 kips. Okay? So ano ngayon ang pipiliin mo sa dalawa? So ang sagot dyan is yung 24.74 kips. So bakit? Kasi kapag ka nag-apply tayo ng 47.25 kips, yes, okay lang. Masusustain ng bearing, ng plate. But what about yung rivet? Kaya ba niyang i-sustain yung 47.25? Okay, so hindi. Kasi ang maximum lang niya na kayang i-sustain is 24.74 kips. Okay? So, fix ko itong ano, meron yata akong typo dito. So, yun. Tanong, class.